tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Dito ko lang may ilapag yung wallet ko eh. Nasaan na yun? Teka, kung hindi ako nagkakamali, pumasok sa kwartong ito si Abel. Wala nga ako. Siguradong pinakialalaman yung wallet ka. Abel! Abel, lagi ka nga rito! Abel! Itay, ano po yun? Ibalik mo sa akin ang wallet ko! Ibalik mo! Kung hindi mo ibabalik yun! Ha! Ipababarangay kita! Ho? Itay, hindi ko kinukuha ang wallet ninyo. Ha! Hindi ka palang magnanakaw? Sinungaling ka pa? Hindi ko talaga kinukuha ang wallet ninyo, Itay. Anong hindi? Wala kang pera kaya hindi imposibleng kinuha mo ang wallet ko yun. Kaya magbibilang ako ng hanggang 3. Kapag hindi mo palit inilabas ang wallet ko, ipababarangay kita. Ano ka ba naman? Sarili mong anak ipapabarangay mo. Mabuti lang sana kung totoong kinuha niya ang wallet mo. Siya nga ho naman, Itay. Di naman ho ugali ng kapatid ko ang kumuha ng hindi kanya eh. Wala siyang trabaho, kaya wala siyang pera. Oh, hindi imposible na siya yung kumuha ng wallet ko. Ganyan ba talaga kababaw ang tingin mo sa anak mo? Ikaw pa talaga na ama niyang mag-aapak ng kanyang pagkatao? Sino ba sa akala mo ang mapapahiya at hamahakin ng mga tao? Si Abel lang ba? Hindi lamang si Abel ang mapipintasan at hahamakin ng tao, kundi ikaw na rin na ama niya. Hindi mo siya tinuturuan kaya natutong gumawa ng masama. Itay, baka nakalimutan lamang ninyo kung saan ninyo nilagay ang wallet Doon ninyo. ko nga nilapag sa lamesa sa kwarto ko. Biglang nawala. Sandali. Ano yung nasa bulsa ninyo? Bulsa ng pantalo nyo. Ha? Oh, wallet yan, di ba? Ang wallet ko to ah. Oh, tingnan mo. Nasa bulsa mo lang pala ang wallet mo eh. Anak mo na ang pinagbibintangan mo. Naku, Itay naman eh. Kapain nyo muna ang bulsa ng pantalon ninyo bago kayo mamintang. Oh, kita mo na. Ipapabarangay mo pa sana ang anak mo at ilalagay sa kahihiyan. Dahil lamang sa wallet mong nakalimutan mo lang pala na nasa bulsa mo. Bakit pa? Hindi maalis-alis ang galit mo sa anak mo. Gayong hindi naman niya kasalanan ang paglitaw niya sa mundong ito. Tita Amelia? Tita? Oh, ano't umagang-umaga naririto ka sa bahay. Nakapagluto ka na ba ng almusal nyo? Kapag gising ng itay mo pagagalitan ka na naman dahil hindi ka pa nakakapagluto. Hindi ho. Nakapagluto na ho ako at nakapaglagay na rin ako ng mga plato, kutsara, baso sa ibabaw ng lamesa. O, teka, ano nga bang dahilan? At umagang-umaga ay naririto ka. Para sabihin sa inyo na kansilahin ninyo lahat ng gagawin ninyo mamayang hapon. Ano? At bakit? Para dalawa kayo ni Ate Carmen ko na umakyat sa entablado ng plaza. Aha! Entablado ng plaza? Anong meron? Isa ang paintings ko ang nakakuha ng first place na nangyaring patimpalak sa Maynila.
Dadalo ang isa sa mga obra mong paintings. Oo, tita. At bago nila ibigay ang napanalunan ko paparangalan daw ako ni Mayor sa plaza mamayang gabi. Talaga? Ay, naku pamangkin. Masayang-masaya ako sa nangyaring ito sa'yo, oo. Talaga pamangkin. Dalawa kami ng ate mo ang aakyat sa entablado. Teka muna. Bakit hintay mo ang aakyat ng entablado? Siguradong matutuwa yun sa ibabalita mo. Tita, nakakasama nga ng loob Dahil sa totoo lang, sa kanya ko unang-unang sinabi. Pero baliwala lang sa kanya. Nagalit pa nga ho Makakain ko raw ba ang mga paintings na yun? Di, sinabi mo sana na mayroon kang matatanggap na pera maliban sa parangal ay gagawad sa iyo. Paano ko pa ho mababanggit Nauna na ang galit niya, kaya hindi ko na ho nasabi. Sige. Dalawa kami ng ate mo ang aakyat sa entablado. Ewan ko lang kung hindi siya maiinggit. Oh, bakit hindi ka pa nakabihis? Magbihis ka na. Magbihis. Para saan? Parangalan lang siya. Anong pakialam ko dyan? Hindi ka ba proud sa anak mo? Isang magaling na artist ang anak mo sa larangan ng pagpipinta. Dapat na maging proud ka sa kanya. Dahil hindi lamang siya ang mabibigyan ng parangal, kundi maging ang bayang ito. Bakit mabubuhay ba? Nang karangalan na sinasabi mong buhay ng asawa ko? Nawala! Ha? Kuya! Kung may babalik na muling parangal na yan ang buhay ng asawa ko, sige. Ha? Masaya akong sasamahan ng pamangkin mo sa entablado para parangalan na sinasabi mo. Pero kung wala rin lang mangyayari sa parangal na sinasabi mo, bakit pa ako magpapagod na umakyat sa entablado? Para lang sa karangal ang sinasabi mo? Ng aking anak? Dako. Ewan ko sa'yo, kuya. Ewan ko sa'yo. Baka alis daga. Binabati kita at nagbunga rin ang pinagpagburan mo. Hindi ka lamang nakapagbigay ng karangalan sa ating bayan, kundi maging sa pamilya mo. Siya nga naman, pamangkin. Ipinagmamalaki kita, pamangkin. Salamat po. Alay ko sa inyo ni na itay at inay ang karangalan kong ito. Kaya lang Ano? wala ang ito Kahit sa huling segundo umasa ako na pupunta siya dito. Pero tulad ng dati, bigyan na naman ako sa pag-asam na maramdaman ko ang pagiging anak ko sa kanya. Pamangkin, huwag mo munang isipin ang hitay mo. Hindi ka na nasanay doon. Ang mahalaga ay napatunayan mo sa kanya na may kabuluhan ang ginagawa mo araw-araw. Ito nga't magiging modelo ka ng ibang mga pintor na nangangarap na mapansin din ang kanilang magagawa. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Natalo na naman ako sa sabong. Pag-ilang talo ko na ngayong araw. Nako, sino kayang kumakatok na ito? Mabuksan ang pinto. Kuya, naririyan ka pala. Kararating mo lang. Saan ka ba naman magaling? Ano na naman ba yung dala mo? Ulam ba yan?
Eto, sinigang na bangus. Niluto ko lahat ang bangus na ito para magkaroon ng space sa freezer. Nako, Mamamalingki na ako bukas. mukhang natanggap mo na yata yung padala ng asawa mo galing Canada. Oo, kuya. Kaya kita binibigyan. Sabi nga, share your blessings. Tamang-tama. Gutom ako dahil hindi pa ako nanananghalian dahil galing ako ng sabungan ni Talo. Ay, naku, saan ka naman galing, kuya? Sa sabungan na naman sabi mo. Oh. Nagiging madalas na yatang pag-alis-alis mo, ah. Ikuan eh. Oh, sabungan na naman. Ay, naku, kuya. Tigilan mo yung pagsasabong mo. Sinasayang mo lang ang pera. Palibasa, hindi mo na pinaghirapan, kaya hindi mo binibigyang halaga. Hayaan mo na nga ako. Diversyon lang ng katawan ko ito eh. Diversyon mo nga. Pero gugutumin ka naman ng diversyon mong yan. Dahil kung hindi mo tigilan yung pagsusugal mo, gutom ang aabutin mo. Kaya sa halip na ipusta mo ang pera, bili mo na lamang ng magkain. Mabubusog ka pa. Hoy, Abel. Damihan mo yung pagkain na iluluto mo mamayang hapunan na. Darating yung pinsan ko. Sino pong pinsan nyo? Si Uncle Erston po ba ang magbabalik bayan, Itay? Bakit mo ba tinatanong? Hoy, kung iniisip mo na may pasalubong ka nun sa pinsan ko, pinapauna ko na sa'yo. Wala siyang ibibigay ni Singko sa'yo. Sige na, pumasok ka na sa kusina at linisin mo na yung isda na pinamalingki ko. Nasasayang lang ang oras ko sa pagsipag-usap ko sa'yo. Sige na! Itay, hanggang kailan mo ako tataratuhin ibang tao? Anak mo naman ako, hindi Hoy, pwede ba? Huwag mong sirain ang araw ko. Pumasok ka na sa kusina at magluto ka na! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang tinutungan ni Itay. Sinabi niya, wala akong matatanggap ng isang kusing mula kay Uncle Pedro. Hindi man lamang ako tinawag. Kung magpapakita naman ako kay Uncle Pedro, magagalit siya. Pinabalis para talaga ako ng bahay para hindi madatnan ni Uncle Pedro. Oh, pabagkid. Tarito ka pala. Kanina ka pa hinahanap ng Uncle Pidjong mo, ah. Ayaw kasi ni Itay na magpakita ako kay Uncle Pedro. Ay, di bale. Huwag ka nang mag-alala. Dahil bago pumunta sa bahay din yung Uncle Pidjong mo, nasabihan ko na siya na itabi ang pasalubong niya sa'yo. Kunwari sa pag-alad ko, maputi na lang kamo at nakabalot. Ay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko dyan sa tatay mo. Palabiro ka pala, Abel. Akala ko nung una, suplado ka. Siya nga pala, mabuti at natuntun mo itong bahay. Halika, pumasok ka muna. Ako nga rin eh. Napagkamalan nga rin kitang suplada. Bangis-ngis ka rin pala. Naririto na palang bisita mo, anak eh. Mabuti naman at naisipan mong dalawin ang anak ko, Abel. Alam mo bang matagal ka na naming hinihintay na dumalaw? Medyo naging busy lang ho sa bahay, kaya... Sus,
kung hindi ka pa binili ni Mami sa tita Amelia mo, hindi ka pa pupunta dito eh. Iha, ang mabuti pa ay kumuha ka ng mamimerienda para naman mawili na pumunta dito si Abel. Oh, narinig mo ang sinabi ng Mami. Ibig sabihin, bukas ang bahay para sa'yo. Maraming salamat kung ganon. Oh, sige na Iha. Yung sinabi ni Amelia na paborito ni Abel na merienda na niluto mo, ilabas mo na para pupunta lagi si Abel dito. Oh, hindi ba Abel? Makakahindi pa kaya ako kung laging paborito kong merienda ang ihahain ninyo sa akin? Oh, hayan anak. Hindi ko na kailangang tawagan pa si Amelia para puntahan ka ni Abel dito sa bahay. Oh, Abel, pangako mo yan ha. Abel, alam mo, ang totoo niyan ako ang nagpatawag sa'yo. Ho? Oo, ako dahil nabanggit kasi sa akin ng tita Amelia mo na nanalo ka raw sa isang patimpalak. Ang tita talaga, oo. Hindi mo naman ako masisisi dahil ipinagmamalaki ka ng tita mo. Ikaw nga ang bukang bibig niya ng gabing yun. Kaya nga po natutuwa ako dahil pinagmamalaki ko ng tita. Kahit na galit sa'yo ang itay mo? Ganun ba ang ibig mong sabihin, Abel? Alam mo, huwag mo nang masyadong dibdibin ang galit ng itay mo sa'yo. naiintindihan ko naman ng itay. Kaya lang, hindi ninyo maiaalis sa akin ang hindi masaktan. Alam ko. Teka, bakit nga ba yan ang pinag-uusapan natin Iba naman ang gusto kong pag-usapan natin sana mapagbibigyan mo ako sa hilingin ko sa'yo, kung pwede. Na ano po yun? Kung papayag ka, muli nating isali ang isa sa mga obra mo na paintings. Ho? Oo, at sa pagkakataong ito, ay hindi sa bayang ito gaganapin ang patimpalak, kundi sa ibang bansa. Ano? Oo, ang totoo niyan nang sabihin sa akin ng tita mo na mayroon siyang pamangkin na pintor, naisip ko kaagad na isali ka sa patimpalak. Kaya kita pinapunta dito. Tita, baka kasi nakatsamba lang akong nanalo sa patimpalag noon. Pero sa ibang bansa, nako, bigatin ang mga pintor doon. Baka magmukha lamang akong kawawa. Lalo na ang mga obra ko. Abel, baka hindi pa nababanggit sa'yo ng tita mo. Isa rin akong pintor. Hindi nga lang nabigyan ng pagkakataong makagawa ng maraming obra dahil nag-asawa ako kaagad at nagkaroon ng anak. Kaya naging plain housewife na lang ako. At sa nakita kong obra mo, naisip ko na mayroon kang potensyal. At hindi nga ako nagkamali nang sabihin sa akin ng tita mo na ang isa sa mga obra mo ay nanalo sa patimpalak. Kaya gusto kong isali ka sa patimpalak na gaganapin sa ibang bansa. Oh, naririto ka na pala. O ano sabi sa'yo ng Mami ni Cecil? Isasali ka nga ba sa obra mo sa patimpalak? Pero talaga, tita. Akala ko kung nirereto ninyo ako kay Cecil, sasabihin ko sanang nakajackpot ako. O bakit? Hindi pa ba obvious si Cecil, ha? Hindi naman si Cecil ang nag-uusap ko kundi ang kanyang mami. Gusto ko tuloy isipin na nirereto ninyo ako sa mami niya. Pero nang bandang huli,
nagbago ang inaakala ko. Aha, anong ibig mong sabihin? Gusto raw isali ng mami ni Cecil ang mga obra ko. Talaga? Oo. At sa pagkakataong ito, ay sa ibang bansa gaganapin ang Patimpalak. Ibig kong sabihin, pupunta ako ng ibang bansa na libre lahat ang gagastusin ko dahil ang mami ni Cecil ang tatay yung sponsor ko. Ay, naku, pamangkin ko. Kahit hindi ka manalo doon sa isasali mo sa Patimpalak, ay naku, makakarating ka lang sa ibang bansa, ay padalo ka na. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Magtagumpay kaya ang obra ni Abel sa ibang bansa? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.